What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Nagsalita na nga itong si Coco Pimentel patungkol dito sa akap ayuda ni Tambalos Romualdez na kanyang kinwestiyon mga kababayan na bakit naman pinirmahan, pinayagan ni Bongbong Marcos itong akap program ni Tambalos Romualdez na ang makikinabang lamang ang mga congressman at congresswoman at senado na hahabol sa midterm election. Na ngayon ang nangyayari parang nagiging legal di umano ang vote buying sapagkat tong akap ayuda nga siyang gagamitin para sa mga mahihirap. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, isa din si Senator Coco Pimentel sa mga umayaw sa akap program ni Tambalos Romualdez. Nakasunod niya walang iba kundi sina Senator Bato at ang mga iba pang kasamahan sa Duterte slate. Kung kaya naman mga kababayan, sana sa mga nag-aproba dito sa unprogrammed funds na akap ayuda, kamukha nila Senator Chis Escudero, Mary Grace Poe, at iba pa, wag nyo nang iboto mga kababayan sapagkat nabibili ang kanilang pagkatao, manalo lamang sa eleksyon. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Here's another one, akap. Itong ayuda sa kulang sa pera. Congress getting 26 billion and suddenly the Senate gets 5 billion. Walang, That? there was no explanation to us about that kind of division. But at any rate, even if I were to be offered AKAP, I am against that program. I will not accept it. Okay. Number one, yung AKAP na yan did not find itself in the Senate Committee Report version. Wala yan So sinuportahan namin kasi wala yan. That means we are not wasting, I think 36 to 39 billion ata yung original dyan, Karen. Yeah. Congress wanted, I think, 39 39 billion pesos yan. So, kasi sa amin sa Senate, or hindi lahat sa amin, but maybe karamihan sa amin, o marami sa amin sa Senate, sabi namin, that is not a priority program. Because AKAP, the justification for AKAP is they want to help those who are already employed but feel that their income or earnings are not sufficient to support their families. Okay. However, meron tayong existing program for the poorest of the poor, yung tinatawag na 4Ps program. Yes. Mas matanda na ito na programa, mas documented na ito na programa. Yet, meron admittedly, aminado, kahit DSWD o kahit sinong politiko, aminado na merong waiting list dyan. So there are families on the waiting list to receive benefits from the 4Ps program meant for the poorest of the poor. And then we invent a new program for those employed at the minimum wage level who feel that their income is not enough for them. So, okay yun na pagtugunan ng pansin kung tapos ka na sa poorest of the poor. Hindi. You cannot fund the project or the program for the poorest of the poor. And then you want to skip them, skip mo na, talunan na natin, dito na tayo sa mga naka-empleyo. So there is something fundamentally wrong with that. Yeah. And the level of discretion with AKAP. So I've done a bit of research. The recipients of AKAP, for example, you have some cities na pinaparaffle ang AKAP nila. Ang binibigay 3,000 to 5,000. Yung ibang cities naman, humingi ng voters ID para sa AKAP nila. So yung ibang cities, nagbibigay first tranche 5, other tranche 5. The problem with AKAP is how can we tell that if you divide it equally, if it's 80 million for a congressman, that or 100 million or 120 if it's a congressman in the majority, that all of it went to constituents. It's so easy to give away 20 and keep the 100. Or Ginawang roleta mga kababayan. Kaya tamang winika ni Senator Bato na isa tong form ng vote buying para sa mga congressman at congresswoman na may balak tumakbo ngayon. Grabe. Mahutak din itong sinatambang mga kababayan na pinunduhan niya pa ang kanilang hangarin na bilhin ng boto ng ordinaryong mamamayan. Hay nako. Saan tayo papupunta niyan mga kababayan? my question, if we do the math, each senator will get 200 million for AKAP. What will the senators do with it? Who will they give it to? Now, that's why I'm really against the program kasi number one, it's not justified. The concept is not that clear. The mechanics are not yet well
thought out or well established, unlike the 4Ps. Luma na programa, klarong-klaro sa poorest of the poor, siniseminar sila, meron silang may conditionality, may condition eh. They Agree. have to do some positive acts before they can receive benefits. So ganun po yun, kasi kung yung AKAP ay parang bigay talaga ng cash, meron ng counterpart yan eh. Yan yung tinatawag na AIX. And the justification sa AIX is that the individual, although employed, although not really the poorest of the poor, I am in trouble now because I have a crisis. I am encountering a crisis in my life. O, tinamaan ako ng sakit. Tinamaan ng sakit yung aking member of the family. So, yun na yun. The problem is you have a legislator giving away the cash. For me, That's an that's the additional. problem. That's an additional problem. Yes. Yes, and then With the elections coming up, it smacks of vote buying. bawal yan. Bawal yan. Kahit sa AX bawal yan, kahit sa 4Ps bawal yan. Kailangan it should be the government, the state, it is the Narinig yun mga kababayan mula sa bibig ni Ms. Karen Davila na isa itong form ng vote buying. Malinaw na malinaw mga kababayan. Kaya wika nga ng taong bayan, hindi naman sila pinanganak kahapon para hindi nila malaman, no? Itong AKAP ayuda ni Tambalos. Grabe. state through the government agency which is giving the help to the people. Bawal po yung ipadaan sa kamay ng politiko para yun ang maalala ng taong bayan. Bawal po yan. Pero in the first place, Ganun ang AKAP, Sen, ha? yes, Ganun ang pero AKAP kahit ito nga, Karen, kahit hindi ganun ang AKAP, mali pa rin si AKAP. Kasi kahit hindi siya ganun, kasi nga kahit ipadaan mo sa DSWD yan, meron na nga 2 programs ang DSWD. Oo. For the poorest of the poor, 4Ps tayo. Okay. Doon sa mga nahihirapan ngayon sa buhay kasi tinamaan ng krisis, tinamaan ka ng problema, pwede kang tumakbo sa DSWD under the AIX. So yun na yun. If they really want, if there is an extra 30 billion pesos or 26 billion pesos extra, dapat ang way of thinking natin, ilagay ba natin si 26 billion na nakita natin pwede pala natin gastusin sa poorest of the poor program para yung waiting list ay matulungan na, masama na. Oo. Or idagdag yun sa AIX na tuwing may tatamaan ng krisis sa buhay or kahirapan sa buhay, meron tayong pundong itutulong. Oo. In both programs, hindi politiko ang magbibigay. So these are more established programs, tested na, safer pa. Now, ano pong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po talaga, ang Kongreso hindi alam ng prioridad. Una-una, hindi nila alam na dapat sumusunod sila sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking allocation. Inuna nila yung mga infrastructure project na wala namang pakinabang ang taong bayan kasi kalahati no napupunta na sa kanilang mga bulsa. Now, itong AKAP nito, ang masakit, alam nyo ba, nagkaroon din ng opinion itong si Chairman Garcia ng COMELEC ng pamimigay ng ayuda kasama ng AKAP, ang TUPAD at ang AIX ay hindi pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang ubus na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari institutional vote buying. Samantakin nyo, gano'ng kalaki yung AKAP na yan, 83 million, yan ay AKAP lang kada kada congressman. Meron pang TUPAD, meron pang AIX. Isabihin mo na kada congressman meron silang tagka 10 million each. O di meron na silang 100 million na pamigay. Mantakin nyo, 100 million. Ang mga butante naman kada distrito, 100,000. So, tsaka panigurado yung 100 milyon na yun na kanilang nakuha, hindi naman lahat nun mapupunta sa ordinaryong mamamayan. Panigurado may cashback ang mga yan na 50, no? 60 or 70% pa nga. Grabe. pag ikaw ay namigay lang sa mga 30,000 at meron ka namang 100 million, sigurado ka ng panalo. Hindi ka nagagastos halos ang sarili mong pera. No? Kung gagastos na lang sila ang sariling pera para mamili ng boto, kaunti na lang. Ang problema sa ating mga taong bayan, ang akala nila, yung mga ayuda na yan nagagaling sa bulsa ng mga senatong at congressman. Hindi po. Galing po yan sa buwis ng lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi gaya ng mga congressman at senatong na naghihirap. Kasama rin po yan yung luha at saka yung pawis ng mga OFWs na talaga namang nagbubuhay alila sa iba't ibang parte ng daigdig para lang mabuhay ang kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung ako'y nagsampa ng kaso laban dyan sa pork barrel na yan, ang sabi talaga ng Korte Suprema, kayong mga mambabatas, ang trabaho nyo lamang ay gumawa ng pangtaunang budget. Matapos magawa na ang budget,
wala na kayong pakialam sa implementasyon. Yan ay gawain na ng ehekutibo. Mantakin niyo ngayon, yung AKAP pa lang, 83 million kada congressman, 200 million kada senatong na pamimigay para sa eleksyon. Malinaw na malinaw po yan. At kung isusuma total mo nga, maliit ang 100 million kada congressman. At maliit ang 250 kada senatong sa ayuda na iuubusin nila from now until May. At yun nga pong masakit, hindi siya covered ng election ban. Mantakin nyo yan. Gagamitin ang pondo ng taong bayan para bumili ng boto. Tama ba yan? At ano pa pong nangyari? Naku, tumaas pa po. Halos kalahating bilyon po ang program funds. Ano ba yung mga program funds? Yan po talaga yung mga importanteng mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. Ibig sabihin, yung mga yan, gaya ng mga, yung ating counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung linalagay nila sa program funds. Samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas. Hindi po nangyayari. Napakalungkot po. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbibigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Yan po ay kaso ko, Bellica versus Congress of the Philippines. Na talaga ang trabaho lang nila bumuo ng pantaon ng budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, dinagdagan pa nila. AIX, TUPAD, at ngayon, yan, AKAP. Imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa ating Kongreso dahil hindi sila nag-aaksaya na panahon sa mga investigasyon ng Quad Committee? Ano na yung mga tsansa ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan bukod sa pagsa-cite in contempt sa mga resource persons na hindi naman dapat sina-cite in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng Quad Committee? Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits. Goodbye Barbers. Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye Fernandez, matatalo yan. Huwag nyo nang iboto mga kababayan ha, ang mga pulpul na Quadcom. Ibasuran natin yan nang hindi na sila magasik pa ng kadiliman sa harap ng kamera. Tatalo yan ni Hernandez bilang Bulacan na governor, no? Yan yung mga 3-termers. At goodbye Paduano. Kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan. Okay? Dahil alam niya na kailangan siya magpahinga ng 3 taon. Samantalang yung mga re-electionista, nako please la, abante. Balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay? Si Abante. Siguro, ang pag-asa na lang ni Uy dyan kay Abante kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. No? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. So kung anumang kababalaghangang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua at ni Abante, manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Pero mga kababayan ha, kung kayo'y Katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kaban ng taong bayan. Pero bumoto sa ayon sa konsyensya. At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na ang Kongreso po ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisiya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At syempre, 7 billion po, 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte ng 6 na taon. Meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulan, 4 billion ng inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. So at the rate he's going, kung talaga magpo 4 billion na naman siyang utang, 8 billion, wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan. Inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili sa pwesto. Papayag ba kayo
Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na mangurakot ang Vice President samantalang ang COA na merong tanging kapangyarihan na magdesisyon kung merong kawaldasan ng pera ng taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget sa Office of the Vice President noong 2022. Yan po nakakalungkot. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero wag po kayo makakalimot ha. Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you Tama. dahil ni isang sentimo dyan hindi galing sa bulsa nila. Correct. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo linalagyan ang pangalan nila. Epal talaga. Ako po naging politiko rin ako. Pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, tanging DSWD dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na akong tumayong abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? So para nyo ng awa, mga kababayan, gumising na kayo ha. Huwag pa kayong magpakaloko. Itong eleksyon nito, ipapanalo ng mga walang ya sa kongresista natin ang mga ayuda. Tanggap lang po kayo ng tanggap. Galing po yan sa hirap ninyo at hindi dahil sa kanila. Agree or disagree? Well, sana po meron kayo napulot na karagdagang kaalaman dito sa ating Okay. Now, do you Grabe, think no? the president should veto AKAP? Yes. Yes, yes. He should be to AKAP. Di nakasave tayo kaagad ng 26. 31. Ha? 31 billion. I think 26 plus 5 of the Senate. 31 No, billion. what I understand is 26 kasi 21 plus 5 yun. So we No, will no. just check. 26 Congress, 5 billion Senate, 30 total. So you see, kita mo kahit yung AKAP hindi well explained to us kasi number one, against kami dyan and even if offered, tatanggihan po namin yan. And the best na rin nata ipakita na ng presidente na he also believes in a well planned or well targeted assistance programs. Number one, poorest of the poor and those who are hit by temporary crisis in life. Okay, so to end this, the president, of course, would want to pass the budget on time. But we've seen, I mean, historically speaking, we've seen sitting presidents veto items, right? GMA has done it, Pinoy has done it. They vetoed items from the budget. They've done it, okay? Because this budget is possibly unconstitutional in its face, right? With unprogrammed funds being higher than what it should be, the DPWH budget higher than the DepEd. So what happens if the president signs an unconstitutional budget? Well, this is a free country, Karen. That's why citizens, involved citizens, vigilant citizens should now can go to the Supreme Court to question the constitutionality of this particular budget. Ako, just a quick analysis of the budget, I can already give you 3 grounds to question the constitutionality. That's Yeah. Earlier part of our show. What was your third? The first is DPWH exceeding DepEd. Number 2, Education. unprogrammed funds exceeding the allowed amount, Correct. right? Number is the unnecessary presidential certification of urgency. Okay, yeah. Kasi yung tatlong, those 3 grounds, we can find constitutional provisions to support our argument that these provisions have been violated. Yeah. Okay. But, Yung but- iba, but what will this mean to President Marcos Jr.'s administration? You know, if he signs a budget that's unconstitutional, what will it cost him? well, hindi pa tayo sure, Karen, that the Supreme Court will side with our arguments, di ba? But my point is, the system in our country, all laws, if the laws passed by Congress affect you in a way na you believe which is not constitutional, you can question. Yeah. So ito we have 3 grounds to question. Ang problema, Karen, these have been raised before. And number one, I think there has been a budget in the past na there was also a contention that some other budget exceeded the education budget. I think infra rin yata yun, but I forgot the year na. I do not think that budget law was declared unconstitutional. Then But number did 2, anyone go before the Supreme Court?
Yes, because my staff tell me there has been a case eh. So that means this must have been a Supreme Court ruling. But syempre Karen, iba-ibang facts noon eh. Ibang facts noon, iba facts ngayon. So you can always revive or reuse the argument, okay? And then the unprogrammed level, a programmed appropriations level, this is pending. Ito Yeah. kaso ko yan, pending ngayon yan. So we can now show to the court na see the practice is being repeated year after year after year, so you better decide on the case so that there will be now a clear ruling and a clear guidance to Congress. And how do we make the Supreme Court, frankly, act faster? Because to a degree, during the time of the late President Noynoy Aquino, when a case against PDAF, remember, was brought before the Supreme Court, they acted immediately, and that was the time during the administration of Pinoy. Remember, it was a case against Butch Abad on the PDAF. So why isn't the Supreme Court moving? Because there are different facts involved. Of course, there's different issue din. Siguro rini-review pa nila ano ang history ng budget process natin. But definitely since it has been repeated, actually ganito yung Karen eh. The reason why I filed that case concerning the 2024 budget is because I saw that in the 2023, 2022 and 2021 budgets, Congress was already exceeding the unprogrammed appropriations level. Yeah. So nakita ko, teka muna, I mean, ginagawa na nating institutionalized practice ito. So it's time to bring this up to the referee, to the Supreme Court, so that our attention can be called and we can be better educated. Is this a constitutional thing to do or not? Ngayon, naulit-ulit. So, Okay. Now there was attention to the Supreme Court. there was a time when the government ran on a reenacted budget. Correct. You can correct my memory here, but that was the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. Tama, no? Tama, Reenacted budget. Hindi niya Correct. pinirmahan. Hindi ba niya pinirmahan? Hindi natapos? Hindi nagka-agree ang Oo, she did not agree. Kumbaga si former President Gloria Macapagal Arroyo stood her ground, refused to sign the budget. So the next year, they operated on the old budget. I want to ask you, should the President consider that? My memory about the reenacted budget during the time of President GMA is that the Senate and the House could not agree on the budget. Could not agree, and then lumampas na ng December 31 of the current year, pumunta na sa new year. Therefore there was no law. Yung ating DSWD, nabawasan po ng 96 billion. Ang takin nyo, napakalaki po niyan. At saka ang PhilHealth, syempre, tinanggal yung government subsidy na 74.4 billion. Alam din po natin na yung controversial na AKAP, na dati ay pinamimigay lang na Speaker, Martin Romualdez, ay na-retain. Bakit? Kasi binigyan ng 5 billion ang kada senatong at ang mga congressman naman ay merong 26 billion. Ang suma total, yan po ay 83 million na AKAP para sa mga congressman at kung 5 billion po para sa Congress sa mga senatongs divided by 24, yan po ay roughly 200 something million kada isa. At yun na nga nung mga kababayan, narinig natin itong mga malaman na balita na hatid nila Atty. Harry Roque at Senator Kiko Pimentel na tama nga naman mga kababayan, maging matalino tayo, no? Tanggapin natin itong ayuda ng mga pulpul na politiko pero maging wais tayo kung sino dapat ang ating iboboto. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.